Magandang araw, ako po si Michael Estorero. Ito po ang aking daily devotion ngayong January 16, The Origin of Demons. Demons na dinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 Daily Devotion. Kahapon, pinag-usapan natin si Satanas bilang Father of Lies. Ngayon, himay naman natin ang tungkol sa kanyang mga henchmen o mga kampon. Ang topic ngayong araw is The Origin of Demons, based sa Jude chapter 6. Minsan sa kalsada, hindi lang yung pangunahing hazard na dapat natin iwasan, kundi pati na rin yung mga maliliit na obstructions na pwede maging sanhi ng semplang. Ngunyan din sa spiritual life natin, kailangan natin malaman kung sino ang kinakalaban natin para hindi tayo mabigla. Sabi sa Jude chapter 6, And then the angels who did not keep their positions of authority, but abandoned their proper dwelling, these he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. First teaching is, demons follow Satan in rebellion. Alam niyo ba na ang mga demonyo ay dati rin mga anghel sa langit, pero dahil sa pride at rebellion, sumunod sila kay Satanas. Sabi sa verse, hindi nila iningat ang kanilang kapangyarihan. Pinili nilang iwan ang kanilang proper dwelling dahil gusto nilang maging higit pa sa tinakda ng Diyos. Ang second teaching is, demons fight against God's people. Ang goal ng mga demonyo ay i-extend ang rebellion nila sa atin. They want to distract us. Sila yung mga spiritual hazards na gustong mag-cause ng spiritual accident sa buhay mo. Kung si Satanas ang general, sila ang soldiers na nag-execute ng mga plano para sirain ang ating trust kay Lord, gaya ng pinag-usapan natin kahapon. Ang last, demons fall under God's authority. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Kahit na sila ay napanira, sabi sa verse, ginapos niya ng mga tanika lang walang hanggan. Ibig sabihin, may hangganan ng kanilang kapangyarihan. They're not equal to God. Under sila ng authority ng ating Panginoon. Sa buhay, kahit gaano tayo kagaling, kailangan pa rin natin sumunod sa batas. Ang mga demonyo ay naka-checkpoint kay Lord. Hindi sila makakagalaw nang walang pahintulot ng Diyos. We don't have to live in fear. Bakit? Dahil ang Commander-in-Chief natin ay si Jesus Christ. Sa kanyang pangalan, ang mga demonyo ay nanginginig. We have the victory through Him. Sa ating pagkatapos, huwag tayong matakot sa usapin ito. Ang mayroon natin ay maging aware pero hindi maging paranoid. Sa bawat galaw natin sa buhay, sa bawat galaw natin sa buhay, dapat harapin natin ang hamon ng buhay. Tandaan natin, mas malaki ang Diyos na nasa atin kaysa anumang demonyo na nasa mundo. Manatili tayo sa proteksyon ng Panginoon dahil doon lang tayo safe. Yung